Sa buhay natin, kapag tayo ay tinalikuran na ng mundo, ay may isang tao na hindi tayo iiwan. Mas nalalaman natin ang tunay na halaga ng buhay kapag tayo ay nasa bingit na ng kamatayan. Isang malaman na sipi na aking nakuha sa nobelang pinamagatang Ang Matanda at ang Dagat. Magandang panahon sa inyong lahat. Kami ang pangatlong pangkat at kami ang mag-uulat sa Aralin 2.3. Kaya ano pa ang ating hinihintay? Halina't tayo ay matuto ng bagong kaalaman. Ang Aralin 2.3 ay naglalaman ng mga kapanapanabik na mga paksa. Ito ay nagsisimula sa isang book review at sinusundan ng talakayan tungkol sa nobela at ang mga mahalagang elemento nito. Magbibigay rin tayo ng isang nobelang pinamagatang Ang Matanda at ang Dagat. Hindi rin mawawala ang realismo bilang teoryang pampanitikan. Tayo ay tutungo din sa panunuri o suring basa at isang halimbawa na rin dito na pinamagatang Sa Kuko ng Liwanag. Sa huli, tinatalakay ang mga retorika at gramatika ng araling ito. Ngayon ay tutungo na tayo sa isang suring pelikula. Ang pelikula na ating susuriin sa araw na ito ay pinamagatang Harry Potter and the Sorcerer's Stone o sa ibang bansa ay tinatawag na Philosopher's Stone. Dito, malalaman natin kung paano nga ba talaga magsuri ng isang pelikula at malalaman din natin kung sino nga ba ang nasa likod ng success ng pelikula o nobelang ito, ang mga karakter sa istorya, ang tema, at iba pa. Kaya ngayon, tayo ay magsimula na. Ang Harry Potter and the Sorcerer's Stone o Philosopher's Stone ay unang libro ni J.K. Rowling mula sa serya ng Harry Potter. Sinasabing ang nobelang ito ay naghatid sa kanya ng kasikatan bilang isang magaling na manunulat sa buong mundo. Isinapelikula ito noong 2001 at idinirek ito ni Christopher Columbus at ibinahagi naman ito ng Warner Bros. Pictures. Pinagbibidahan ito ni Daniel Radcliffe bilang Harry Potter, Rupert Grint bilang Ron Weasley, at Emma Watson bilang Hermione Granger. Tinatayang umabot sa $980 million ang kinita nito na naging worldwide box office at hit, at kinilala sa iba't ibang award-giving bodies tulad ng Academy Awards. So, ang sumulat sa libro ng Harry Potter and the Sorcerer's Stone at sa iba pang Harry Potter books ay si J.K. Rowling. At ang naging direktor ng pelikulang ito ay si Christopher Columbus at ang nagbahagi nito ay ang Warner Bros. Pictures. Ang tatlong bida sa kwentong ito ay si Daniel Radcliffe bilang Harry Potter, Rupert Grint bilang Ron Weasley, Emma Watson bilang Hermione Granger. Sila tatlo ay matatalik na magkaibigan at pwede natin silang tawaging Golden Trio dahil yun ang tawag sa kanila sa pelikula. Tumaya ng $980 million ang nakita o kinita ng pelikulang ito, kaya ito ay naging worldwide box office hit. Ito ay nakakuha ng madaming award-giving bodies tulad na lamang ng Academy Awards. Nagbukas sa isang pagdiriwang ang kwento na kadalasang palihim dahil sa mga nagdaang taon ay laging ginugulo ni Lord Voldemort. Bago ang gabing iyon, natuklasan ni Voldemort ang pinagtataguan ng tagong mag-anak ng Potter at pinatay sina Lily at James Potter. Nang itinuro na niya ang kanyang wand sa sanggol na si Harry, ang sumpang patayin nito ay bumalik sa kanya. Ang kanyang katawan ay nasira at si Voldemort ay naging isang walang kapangyarihang kaluluwa, naghahanap ng isang lugar sa mundo na walang makakaistorbo. Samantalang si Harry naman ay naiwang may marka ng kidlat sa kanyang noo, ang natatanging palatandaan ng sumpa ni Voldemort. Ang misteryosong pagkatalo ni Voldemort kay Harry ay nagresulta ng kakakilahang ang batang nabuhay sa mundo ng mga wizard. Nagsimula ang kwento sa pagdiriwang dahil sa kamatayan kawalan ng kapangyarihan ni Lord Voldemort. Si Lord Voldemort ang pinakamakapangyarihang kalaban sa
mundo ng mga wizard. Ang plano ni Voldemort ay patayin si Harry Potter dahil may propesiyang na si Harry Potter daw ang makakapatay kay Lord Voldemort. Ngunit sa prosesong ito, ang killing curse na dapat na ibigay niya kay Harry Potter ay bumalik sa kanya, at ito ay nagresulta ng pagkasira ng kanyang katawan, at si Lord Voldemort ay naging isang walang kapangyarihang kaluluwa. Ngunit sa kasamaang palad ay napatay niya pa si Lily Potter at James Potter, ang mga magulang ni Harry Potter. Dahil sa pangyayaring ito, si Harry ay nagkaroon ng marka ng kidlat sa kanyang noo na naging palatandaan ng killing curse o ng sumpa ni Voldemort sa kanya. Ang pagkatalo ni Voldemort kay Harry ay isang malaking misteryoso sa mundo ng mga wizard. Dahil sa nangyaring ito, si Harry Potter ay naging kilala bilang ang batang nabuhay o The Boy Who Lived sa mundo ng mga wizard. Ang ulilang si Harry Potter ay sumunod na pinalaki ng kanyang malupit at walang makapangyarihang kamag-anak, ang Dursley, na walang pakialam sa pinagmulan ng mahika at sa hinaharap ni Harry. Subalit sa paparating na ika-11 niyang kaarawan, nagkaroon si Harry ng kanyang unang kontak sa daigdig ng mga wizard. Nang makatanggap siya ng sulat galing sa Hogwarts School of Witchcraft o Wizardry, na kinuha naman ng kanyang tiya at tiyo bago pa niya ito magawang mabasa. Sa kanyang ika-11 kaarawan, sinabihan na siya ay isang wizard at inanyayahan na pumunta sa Hogwarts. Sinabihan siya ni Hagrid na nagturo sa kanya kung paano gumamit ng mahika at gumawa ng potions. Natutuhan din ni Harry na malampasan ang mga panlipunan at emosyonal na hadlang sa kanya sa paglaban niya hanggang sa kanyang pagbibinata at paghaharap sa makapangyarihang si Voldemort. Marami man ang nangyari kay Harry sa simula, nalagpasan niya ito sa tulong ng kanyang mga kaibigan na sila Ron at Hermione. Dahil sa pagkamatay ng mga magulang ni Harry Potter, siya ay naging isang ulila at siya ay napunta sa kamag-anak niyang Dursley. Ang Dursleys ay malupit at walang pake kay Harry Potter. Wala rin silang kapangyarihan at wala silang pake sa mahika. Nang paparating na ang ika-11 kaarawan ni Harry Potter, ay nagkaroon siya ng unang kontak tungkol sa kapangyarihan ay tungkol sa mundo ng mga mahika. Siya ay binigyan ng letter ng Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry na kinuha naman ng tiya at tiyo niya dahil nga ayaw nilang ma-associate si Harry Potter sa mahika. Sa kanyang ika-11 kaarawan, sinabihan na siya ay wizard at inanyahan na pumunta sa Hogwarts. Ang nagsabi nito ay si Hagrid. At si Hagrid ang nagturo kung paano gumamit ng mahika at gumawa ng potions kay Harry. Natutuhan din ni Harry na paano malampasan ang mga panlipunan at emosyonal na hadlang sa kanya, paglaban niya hanggang sa kanyang pagbibinata at hanggang sa pagharap niya sa makapangyarihang si Lord Voldemort. Ang daming nangyari kay Harry sa simula, ngunit ito ay kanyang nalagpasan sa tulong ng kanyang dalawang matalik na kaibigan na sina Ron Weasley at si Hermione Granger. Ang ulilang si Harry Potter ay sumunod na pinalaki ng kanyang malupit at walang katulong din niya si Professor Dumbledore na laging ranyan nagbibigay ng payo at paalala sa kanya. Totoo naman na nakuha ng pelikulang ito ang kiliti ng masa lalo ng kabataan. Ang mga karakter na ginamit dito ay nagpapaala ng mga taong kilala na natin at sa mga taong dapat pa nating kilalanin.
tulad ng mga batang mataba na laki sa layaw na si Dudley, o kaya ang malabos at mapaghimasok ngunit may malambot ng puso si Hermione. Malaking bilang rin ang mga batang manonood ang makaka-relate kay Harry, partikular sa kanyang inisyal na damdamin na ganap na pagkakahiwalay at di kasali sa isang pamilya. Ngunit dumating ang panahon na dapat na niyang iwanan ang naturang buhay niya upang pumunta sa lugar kung saan siya kabilang at magiging ganap na masaya. Si Harry Potter ay inilagaan ni Professor Dumbledore, ang headmaster ng Hogwarts. Ito ay nagbibigay sa kanya ng payo at paalala. Ang pelikulang ito ay nakuha ang atensyon o kiliti ng mga tao, lalo na ang mga bata, dahil sa mga karakter na makaka-relate ka, tulad na lamang ni Dudley, isang matabang lalaki na laki sa layaw, o si Hermione naman na malabos at mapaghimasok ngunit may malambot na puso. Malaking bilang ang mga batang manonood ang nakaka-relate kay Harry, partikular sa kanyang inisyal na damdamin na ganap dahil sa pagkakahiwalay niya sa kanyang mga magulang, dahil nga sila ay namayapa na. At dumating din ang panahon na dapat niyang iwanan ng naturang buhay niya para siya ay pumunta sa lugar kung saan siya kabilang at magiging ganap na masaya. Sadyang nailarawan ng mabuti at detalyado ang Hogwarts bilang kaakit-akit na lugar na hindi lamang puno ng salamangka at mahika na tunay na katangiang pinapangarap na mapuntahan ng pangunahing tauhan. Iba't ibang pakikipagsapalaran ang dinaanan ni Harry kasama ang dalawang kaibigan na sina Ron at Hermione sa lugar ng Hogwarts. Malakas ang naisabihin ng pelikula tungkol sa pakikipagkaibigan na naipakita sa mahusay na pagkakaganap ng mga artista. Mas lutang na lutang ang kahusayan ni Daniel bilang si Harry na dumanas ng malaking hamon sa buhay. Totoong magaling ang pagkakasulat ng script. Ang kasaysayan nito ay nilahad sa pamamagitan ng malalim na pananaliksik at pag-iisip. Buhay na buhay ang pelikula kung saan nakakatulong ng malaki ang kulay na nakakaangkop sa kapaligirang kinunan ng kamera, bagaman hindi rin maiiwasan ang pagkakaroon ng larawang kulang sa ilaw. Ang Harry Potter ay isang magandang movie dahil nailarawan nito ng mabuti at detalyado ang Hogwarts. Nailarawan ito bilang isang kaakit-akit na lugar na hindi lamang puno ng salamangka at mahika. Ito ay tunay na katangiang pinapangarap mapuntahan ng pangunahing tauhan. Kahit na mga batang nanood ng Harry Potter ay nais ding pumunta sa Hogwarts dahil sa paano nila ito pinakita sa pelikula. Iba't ibang pakikipagsalaran ng dinaanan ni Harry kasama ang dalawang kaibigan na si Ron at Hermione mula sa Hogwarts. Ang pelikula ay malakas ang naisabihin ng pelikula tungkol sa pagkakaibigan na mapakita sa mahusay na pagkakaganap ng mga artista. Lalo na ang tatlong trio or golden trio na sina Ron, Hermione at Harry. Mas lutang na lutang din ang kahusayan ni Daniel bilang isa sa pinaka-importanteng role sa movie na ito na bilang si Harry. Siya ay dumanas ng malaking hamon sa buhay at nabigyan niya ng hustisya ang karakter ni Harry sa pelikula. Magaling ang pagsulat ng script. Ang kasaysayan nito ay ninalahad sa pamamagitan ng malalim na pananaliksik at pag-iisip. At buhay na buhay ang pelikula dahil sa madaming kulay at nakakaangkop ito sa kapaligirang kinunan ng kamera. Ngunit
meron pa rin mga panahon kung kailan nakukulangan ang ilaw. Yun lang. Sa kabuuan, ang pelikulang Harry Potter and Sorcerer's Stone ay isang napakagandang pelikula. Sa pamamagitan ng pelikulang ito, nakikilala natin ang kultura ng ibang bansa at impluwensyang nadala nito sa atin. Ang suling pagbasa na ito ay nagmula sa Elements of Literature ni Holt et al. 2008, Texas, USA. Ang pelikulang Harry Potter and the Sorcerer's Stone or Philosopher's Stone ay isang magandang pelikula. Dahil na rin sa storya at dahil na rin sa mga karakter na gumanap o mga artistang gumanap sa mga karakter na parang binigyan nila ng justice ang book na Harry Potter. Hindi rin nakaka-disappoint ang storya, ang script at ang paano nila larawan ang Hogwarts. Tapos hindi rin sila nag-focus lamang sa tungkol sa lamangka o mahika. Sila ay nag-focus din sa ibang aspeto tulad ng pagkakaibigan at iba pa. Madaming tao ang namangha at nakiliti sa storyang ito. At hanggang ngayon ay pinapanood pa rin ito kahit na ito ay 15 or 20 years na. Dahil ito ay isang magandang pelikula nga. At yun lang po. Ngayon ay pupunta na tayo at sasagutin ang mga gabay na tanong sa tungkol dito. Sagutin din natin ang mga gabay na tanong. Ang unang tanong ay, batay sa iyong nabasa, ano ang pagkakaiba at pagkakatulad ng nobela at pelikula? Ang nobela ay isang uri ng panitikan na may kabanata at ang pelikula naman ay ito ay karaniwang lumalabas sa mga television at sine. Ang pagkakatulad naman nila ay ito ay parehong naglalayon magkwento at magbigay aliw sa mga mababasa o manonood. Ngayon, tutungo tayo sa pangalawa. Magkikita ba sa bawat paksa ng nobela at pelikula ang tatak ng kultura ng bansang pinagmulan o pinanggalingan nito? Oo, para sa akin, makikita ang tatak ng kultura sa bawat paksa ng nobela at pelikula. Sapagkat ang mga tauhan, tagpo at mga pangyayari sa isang nobela o pelikula ay kadalasan nagpapakita ng mga kaugalian, paniniwala at tradisyon ng kultura kung saan ito nagmula. Halimbawa na lamang ito ay isang nobela na nakasulat sa Pilipinas ay maaaring magpakita ng mga kaugalian ng mga Pilipino tulad ng pagiging magalang, pagiging mapagmahal sa pamilya at pagiging relihiyoso. Pangatlo, ano-anong elemento ang lumulutang dito? Ang mga elemento na lumulutang sa nobela at pelikula ay maaaring mga tauhan, tagpo, banghay or balangkas, tema, simbolo, wika at ang estilo. Pang-apat, bakit nanaisin ng mga tao na isa pelikula ang nasa nobela? Maraming tao ang nanaisin na isa pelikula ang nasa nobela dahil ang mga nobela ay nagbibigay ng mas detalyadong paglalarawan ng mga tauhan, tagpo at mga pangyayari na maaaring maging mas nakaengganyo sa mga manonood. Ang nobela naman ay maaaring magkaroon ng kawili-wiling kwento na maaaring maging mas nakakaaliw sa mga manonood. Ang mga nobela ay maaaring magkaroon ng tema na may kaugnayan sa mga tao sa kasalukuyan. At ang panghuli, kung ikaw ang producer, gustuhin mo bang isang pelikula ang nobela tulad ng Harry Potter? Bakit? Kung ako ang producer, gugustuhin kong isa pelikula ang nobela ang tulad ng Harry Potter dahil ang Harry Potter isang sikat na nobela na may malawak na fanbase. Ang kwento ng Harry Potter ay mayaman sa mga elemento ng pantasya,
kapalaran at pagkakaibigan na maaaring maging mas nakakaliw sa mga manonood. Ang Harry Potter naman ay may potensyal naging isang matagumpay na pelikula na maaaring magkaroon ng malaking kita. Sapagkat gusto ko din isapekulaan ang Harry Potter sapagkat ito ay nakakaengganyo sa mga manonood katulad sa akin na nag-iengganyo ko sa ganitong mga pelikula. Ngayon, tutungo tayo sa nobela. Alam mo ba, ang nobela ay itinuturing na makulay, mayaman at makabuluhang anyo ng panitikang tuluyan. Ang ibig sabihin nito, ang nobela ay isang uri ng panitikan na nagkukwento ng isang mahaba at detalyadong kwento. Ang paglarawan ng makulay, mayaman at makabulang anyo ng panitikan tuluyan ay nagpapahiwatig ng mga. Ang ibig sabihin ng makulay, ito ay madalas na nagtatampo ng iba't ibang mga tauhan, pangyayari. Ang mayaman naman, ang nobela ay naglalaman ng malalim na mga tema at idea. Ang makabuluhan naman, ang mga nobela ay naglalayong mag-iwan ng pangmatagalang epekto sa mga mambabasa. Ngayon, sa nobela, maraming pangyayari ang inilalahad, samantala sa maikling kwento, iisang pangyayari lamang ang inilalahad. Iisa ang balangkas ng nobela at maikling kwento, ngunit nagkakaiba lamang ito sa nilalaman dahil ang mga pangyayaring isinasalaysay dito ay may kaugnayan sa lipunan ginagalawan ng mamamayan at naglarawan ng kultura ng bawat bansang pinanggalingan nito. Ang ibig sabihin nito, ang nobela ay isang pangyayari o ay isang kabanata na maraming mga pangyayari at ang pagkakaiba ng ang nobela at maikling kwento ay iisa lamang balangkas, ngunit ang pagkakaiba nito, ang nobela, ang mga pangyayari sa nobela ay may kaugnayan sa lipunang ginagalawan ng mamamayan at naglarawan ng kultura ng bawat bansang pinanggalingan nito. Halimbawa lamang ang No Limitang Here o halimbawa na lamang ang No Limitang Here ni Rizal na may kaugnayan ang mga pangyayari sa lipunan ng Pilipinas. Ngayon, tutungo natin ang mga katangian dapat taglayin ang isang nobela. Ito ay ang sumusunod. Ang panguna ay maliwanag at maayos na pagsulat ng matagbo at kaisipan. Pangalawa, pagsaalang-alang sa kailangang kaasalan. Pangatlo, kawili-wili at pumupukaw ng damdamin. At ang pang-apat, pupunta sa lahat ng larangan sa buhay at sa mga aspektong nalipunan tulad ng gobyerno at relihiyon. At ang panglima, malikhain at may dapat maging maguni-guning paglalahad. At ang panghuli ay ang nag-iiwan ng kakintalan. Ngayon, may elemento din ang tula. Isa sa mga ito ay ang tagpuan. Ang tagpuan, ito ay kung saan naganap o nangyari ang isang pangyayari. Ang tauhan, ito yung mga aktor na gumaganap at pinibigyan buhay sa nobela. Ang banghay, ito yung pagkakasunod ng mga pangyayari. Ang pananaw, ito yung panauhang ginagamit ng may agda. Sa pananaw, may tatlo. Ang una is kapag kasali ang may agda. Pangalawa, ang may agda ang nakikipag-usap. Ang pangatlo, batay sa nakikita o obserbasyon ng may agda. At ang isa ay ang tema. Ang tema, ito ay paksang diwang binibigyan diin sa nobela. At ang damdamin, ito ay nagbibigay kulay sa mga pangyayari. At ang pamamaraan, yung estilo o kung paano niya isinulat ang nobela. Yung pananalita, mga dialogong ginagamit o mga lengguwahe ng mga tauhan. Yung simbolismo, ito ay nagbibigay ng mas malalim na kahulugan sa tao, bagay at pangyayari.
Ngayon naman ay ating basahin ng kwentong Ang Matanda at ang Dagat o The Old Man and the Sea ni Ernest Hemingway na isinalin sa Filipino mula sa Ingles ni Jesus Manuel Santiago. Maayos silang naglayag at ibinaba ni Santiago ang kanyang mga kamay sa tubig alat at sinikap na linawin ang kanyang isip. Mataas ang cumulus clouds at may sapat na zero sa ibabaw, kaya alam ng matanda o ni Santiago na tatagal ang simoy sa buong magdamag. Palaging tinitingnan ng matanda ang isda para makatiyak na totoo ito. Isang oras ito bago siya unang dinungol ng pating. Hindi aksidente ang pating. Pumaimbabaw siya mula sa kalaliman ng tubig habang tumitining at kumakalat ang maitim na ulap ng dugo sa dagat ng 1 milya ang lalim. Napakabilis niyang pumaimbabaw at walang kaingat-ingat na binasag ang rabaw ng asul na tubig at nasinaga siya ng araw. Pagkara ay bumalik siya sa tubig at sinundan ng amoy at nagsimulang lumangoy patungo sa direksyon ng bangka at ng isda. Kung minsan, niwawaglit niya ang amoy, pero malalanghap niya ito muli o kahit bagyang-bagya lang ng amoy nito. At mabilis at masigla siyang lalangoy para sundan ito. Isa siyang napakalaking pating na mako. Ang katawan ay sadyang parang lumangoy na kasing bilis ng pinakamabilis na isda sa dagat at napakaganda ng kanyang kabuuan maliban sa kanyang panga. Kasing asul ng isdang espada ang kanyang likod at pilak ang tiyan at madulas at makisig ang kanyang balat. Kawig siya ng espada maliban sa kanyang nabuhalang panga na nakatikong ngayon habang matulin siyang lumalangoy. Halos sa sarabaw, parang kutsilyong humihiwa sa tubig ang mataas niyang palikpik sa likod. Sa loob ng sarada niyang panga, nakahilig pa loob ang kanyang 8 hanay na ngipin. Hindi siya katulad ng karaniwang hugis piramidong ngipin ng kanamihang pating. Kaugis sila ng mga daliri ng tao kapag nakabaluktot na parang sipit. Kasing haba sila halos ng mga daliri na matanda at sintalas ng labahang talim sa magkabilang gilid. Ito ang isang nilikha para manginain sa lahat ng isda sa dagat. Napakabilis at napakalakas at armadong-armado kaya wala silang sinumang kaaway. Binilisan pa niya ngayon nang malanghap ang mas masariwang amoy at humiwa sa tubig ang kanyang asul na palikpik sa likod. Nang makita ng matanda na paparating ito, alam niya isa itong pating na walang takot at gagawin ng lahat ng gusto nitong gawin. Inihanda niya ang salapang at hinigpitan ng lubid habang pinagmasdan niya ang paglapit ng pating. Maigsi ang lubid dahil binawasan niya ito ng pinangtali sa isda. Malinaw at matino ang isip ng matanda ngayon at buong-buo ang pasya pero halos walang pag-asa. Sa loob-loob niya, makatagal sana ang katinuang ito. Pinagmasdan niya ng maigi ang malaking isda habang pinanood ang paglipat nito. Mas mabuti pang naging isang panaginip lang ito. Sa loob-loob niya, hindi ko siya mapipigil sa pag-atake sa akin pero baka makuha ko siya. Dentuso sa loob-loob niya. Mabilis na nakalapit sa popa ang pating at nang sagpangin nito ang isda, nakita ng matandang pagbuka ng bunganga at ang kakatuwa nitong mata at ang lumagatok na pagtadtad ng mga ngipin habang ninangat-ngat ang karne sa may ibabaw ng buntot. Nakaangkat sa tubig ang ulo ng pating at lumilitaw sa likod at naririnig ng matanda ang ingay ng balat at lamang nalalaslas sa malaking isda nang isalaksak niya ang salapang sa ulo ng pating sa dako nagtatapo ang guhit ng mga mata at ang guhit ng ilong. Walang gayong mga guhit. Ang naroon lamang ay ang mabigat at patulis na ulong asul at ang malalaking mata at ang lumalagatok, umuulos at nanalamong mga panga. Pero ang kinalalagyan ng utak ang naparuhan ng matanda. Inuros niya ito ng mahusay na salapang na ubos kayang ipinukol ng kanyang kamay na naglalagkid sa dugo. Inuros niya ito ng walang pag-asa pero may katatagan na pasya at lubos na hangaring maminsala. Kumampay ang pating at nakita ng matanda na walang buhay ang mga mata nito at muli itong kumampay at napuluputan siya ng 2 ikid ng lubid. Alam na matandang patay na pero hindi matanggap ng pating. Pagkatapos, nakatihaya,
humahagupit ang buntot at lumalagatok ang mga panga. Sinuyod ng pating ang tubig tulad sa paghigitnit ng isang speedboat. Puti ang tubig sa hambalos ng kanyang buntot at 3 sangkapat ng katawan ang nakaangat sa tubig nang mabanat ang lubid, kuminag at saka nalagot. Saglit na humigang tahimik sa ibabaw ng tubig ang pating at pinanood siya ng matanda. Pagkaraay, dahan-dahan itong lumubog. Mga 40 libras ang dala niya. Malakas na sabi ng matanda. Tinangayin nito ang salapang ko at ang buong lubid sa loob-loob niya. At nagdudurugo ngayon ang isda ko at marami pang susunod. Ayaw na niyang tingnan ng isda dahil nagkagutay-gutay na ito. Nang sagpangin ng isda, para siya rin ang nasagpang. Pero napatay ko ang pating na sumagpang sa isda ko. Naisip niya, at siya ang pinakamalaking dentuso na nakita ko. At alam ng Diyos na nakakakita ako ng malalaki. Hindi ka panipaniwalang makatatagal siya, naisip niya. Sana'y isa na itong panaginip ngayon at hindi ko sana nabingwit ang isda at nag-iisa ako nakahiga sa mga diaryo. Pero, hindi nilikha ang tao para magapi, sabi niya. Maaring masakin ang isang tao pero hindi siya magagapi. Nagsisi ako na napatay ko ang isda. Sa loob-loob niya, parating na ngayon ang masamang panahon at wala man lang akong salapang. Malupit ang dentuso. At may kakayahan at malalakas at matalino. Pero mas matalino ako kaysa kanya. Siguro'y hindi sa loob-loob niya. Siguro'y mas armado lang ako. Huwag kang mag-isip, tanda, malakas niyang sabi. Magpatuloy ka sa paglalayag at harapin ang anumang dumating. Pero dapat ako mag-isip, naisip niya. Dahil yun na lang natitira sa akin. Yun at ang baseball. Ewan ko kung nagugustuhan ng dakilang di mag-gio ang pagkaulos ko sa kanya sa utak. Walang bagay yon sa loob-loob niya. Kayang gawin yon ng kahit sino. Pero sa palagay mo ba'y malaking partida ang mga kamay ko kaysa mga taring buto? Hindi ko malalaman. Hindi ako nagkaroon kahit kailan ng sugat sa aking sakong maliban noong minsan na nakagat ito ng pahe ng matapakay. Kusya nang lumalangoy at naparilasa ang ibabang binti at kumirot ng napakatindi. Mag-isip ka ng isang bagay na masaya, tanda, sabi niya. Bawat sandali papalapit ka na sa bahay. Mas magaan ngayon ang paglalayag mo dahil sa pagkawala ng 40 libras. Alam na alam niya kung ano ang maaring mangyari pagsapit niya sa panloob na bahagi ng agos. Pero wala nang magagawa ngayon. Oo, meron pa, malakas niyang sinabi. Pwede kong italing aking lanseta sa puluhan ng isang sagwan. Kaya ginawa yun habang kip-kip ang timon at nakatapak sa tela ng layag. Ngayon, sabi niya, isa pa rin ako matanda, pero meron akong armas. Sariwang ngayon ang simon at maayos siyang naglayag. Tiningnan niya ang bungad ng bahagi ng isda at bumalik ng bahagya ang kaninang pag-asa. Kalokohan ang hindi umasa sa loob-loob niya. Bukod pa'y naniniwala akong kasalanan yun. Huwag kang mag-isip tungkol sa kasalanan, naisip niya. Marami ng problema ngayon kahit walang kasalanan. Tsaka, hindi ko ito naiintindihan. Hindi ko yun naiintindihan at hindi ko sigurado kung naniniwala ako roon. Kasalanan sigurong patayin ng isda. Yun ang palagay ko kahit na ginawa ko yun para ako mabuhay at mapakain ng maraming tao. Pero lahat naman ay may kasalanan. Huwag kang mag-isip tungkol sa kasalanan. Masyado ng huli para dyan at may mga taong binabayaran para gawin yun. Hayaan mo sila ang mag-isip tungkol doon. Isinilang ka para maging isang mangingisda tulad ng isda na ipinanganak para maging isang isda. Mangingisda si San Pedro at kayo din ang ama ng dakilang ni Magio. Pero gusto niyang pag-isipan ng lahat ng bagay na kinasangkutan niya. At nang husto at nag-isip siya ng nag-isip tungkol sa kasalanan. Hindi mo pinatay ang isda para lamang mabuhay ka o para ibenta bilang pagkain sa loob-loob niya. Pinatay mo siya dahil sa iyong dangal at dahil isa kang mangingisda. Minahal mo siya nang siya'y buhay pa at minahal mo siya pagkatapos. Kung mahal mo siya, hindi kasalanan patayin mo siya o mas malaking kasalanan yun. Sobra kang mag-isip, tanda.
Malakas niyang sabi. Pero tuwang-tuwa kang patayin ng dentuso, naisip niya. Nabubuhay siya sa buhay ng isda, tulad mo. Hindi siya isang tagahalungkot ng basura o isa lamang gumagalang gutom tulad ng ilang pating. Maganda siya at marangal at walang kinakatakutan. Napatay ko siya sa pagtatanggol ko sa sarili. Malakas na sinabi ng matanda. At pinatay ko siyang mahusay. Bukod pa, naisip niya, pinapatay naman ng lahat ang isa't isa kahit paano. Kung paano ko pinapatay ng pangingisda, gayon din niya ako binubuhay. Binubuhay ako ng bata sa loob-loob niya. Hindi ko dapat masyadong linlangin ng aking sarili. Sumandig siya sa gilid at pumilas ng kapirasong karne ng isda sa pinagkagatan ng pating. Ninuya niya ito at napansin niya ang kalidad at sarap ng lasa nito. Matigas ito at makatas, parang karne, pero hindi ito pula. Hindi ito mahilat sa at alam niyang mataas ang magiging presyo nito sa palengke. Pero hindi matatanggal ang amoy nito sa tubig at alam ng matanda na may dumating na may malaking kamalasan. Panatag ang simoy. Medyo imatas ito sa mahilagang silangat at alam niya ang ibig sabihin niyon ay hindi ito huhupa. Tumanaw siya sa malayo ang matanda, pero wala siyang makitang mga layag at wala rin siyang makitang ni balangkas o usok ng anumang bangka. Ang naroon lamay ang isdang lawin, na patalon-talon sa magkabilang gilid ng kanyang prowa at ang mga dilaw na kumpol ng damong gulpo. Ni wala siyang makita isang mang ibon. 2 oras na siyang naglalayag. Nagpapahinga sa popa at paminsan-minsay ngumunguya ng kapirasong karne ng marlin. Nagsisikap na magpahinga at magpalakas. Nang makita niya ang una sa 2 patnig. Ay, malakas niyang sabi. Walang salin para sa katagang ito at marahil ay isa lamang itong ingay na magagawa ng gayong tao. Hindi sinasadya na nakaramdam sa pagbutas ng pako sa kanyang kamay at pagtagos nito sa kahoy. Galanos, malakas niyang sabi. Nakita na niya ngayon ang pag-angat ng pangalawang palikpik sa likuran ng una at nakatukoy niya. Ang mga ito ay pating na hugis pala, naanguso batay sa kayumanggi, hugis at sulok, palikpik at sa pahalihaw na galaw ng buntot. Namoy nila at tuwang-tuwa sila sa kagunggongan ng kanilang matinding gutom. Naiwawaglit nila at natatagpuan ang amoy sa kanilang katuwaan. Pero papalapit sila ng papalapit. Mabilis na iniligpit ng matanda ang tela at isiniksik ang timon. Pagkaraay, kinuha niya ang sagwang tinalian niya ng lanseta. Maingat niyang binuhat ito dahil nagpupuya sa sakit ng kanyang mga kamay. Pagkaraay, ibinukasara niya ang mga ito roon upang lumuwag sila. Isinara niya ng maigpit para matiis ang sakit at huwag mamilipit at pinagmasdan niya ang pagdating ng mga pating. Nakikita niya ngayon ang kanilang malapad, sapad, hugis palang mga ulo at ang kanilang puting, masamang amoy, tagahalukay ng basura at mamamatay. At kapag sila'y gutom, kinakagat nila ang sagwan o katig ng isang bangka. Ang mga pating na ito ang pumuputol sa paa at kampay ng mga pagong kapag nakatulong sa ibabaw ng mga pagong. At nananagpang sila ng taong nasa tubig, kung sila'y gutom. Kaya't hindi amoy dugo ng isda umalansa ang tao. Ay! Sabi ng matanda, Galanos, sige, Galanos. Dumating sila, pero dumating sila di tulad ng mako. Pumingit ang isa at naglaho sa paningin sa ilalim ng bangka at naramdaman ng matanda na naalog ang bangka habang kumikislot siya at inihila ang isda. Pinanood ng isang matanda, naningkitang dilaw ng mga mata at sinagpang ng kanyang panga ang isda sa dakong nakagat na. Kitang-kita ang guhit sa ibabaw ng kanyang kayumanging ulo at likod na hugpungan ng utak at kulugod at inulo sa matanda ang lanseta sa sagwan. Sa hugpungan, hinugot ito at muling inuulos sa dilaw. Tila sa pusang mata ng pating. Binitawan ng pating ang isda at tumaustos. Lulon-lulon ang kanyang nakagat habang siya'y namamatay. Gumigiwang pa ang bangka dahil sa pamiminsala sa isda.
ng isa pang pating at pinibitawan ng matanda ang layag para makabilang ang bangka at mapilitaw ito ng pating mula sa ilalim. Pagkakita niya sa pating, dumukwang siya sa gilid at hinambalas ito. Laman lamang ang tinamaan niya at matigas ang balat at hindi niya halos ibabaon ang ulos kundi pati ang kanyang mga balikat. Pero mabilis na pumaimbabaw ang pating, unang ulo at tinamaan ito ng matanda sa gitna na sapad ng ulo habang lumilitaw sa tubig ang nguso at iginasab sa isda. Hinugot na matanda ang talim at muling inulol sa dating lugar ng isda. Nakakapit pa rin siya sa isda. Sarado ang panga at sinaksak rin ito ng matanda sa kaliwa nitong mata. Nakapanguyapit pa rin doon ang pating. Hindi pa rin, sabi ng matanda at inulos niya ang patalim sa pagitan ng gulugod at utak. Madali na ngayon ang ulos na iyon at naramdaman niyang napatid ang nitid. Binalagtad ang matanda ang sagwan at isiningit sa talim ng panga ng pating para buksan ito. Pinilipit niya ang talim sa panga ng pating para buksan ito. Pinilipit niya ang talim at habang dumadaustos ang pating, sabi niya, "Sige, Galanos, dumaustos ka ng 1 milya ang lalim. Sumigi ka at katagpuin ng inyong kaibigan o baka yun ang iyong ina." Pinunasan ng matanda ang talim ng kanyang lanseta at inilapag ang sagwan. Pagkaray nakita niyang lumulobo ang tela at layag at ibinalik niya ang bangka sa dating paglalayag. May sangkapat niya siguro ang natangay nila at ang pinakamuhusay na laman. Malakas niyang sinabi, "Sana'y panaginip lamang ito at hindi ko sana nabingwit kailanman. Ikinalulungkot ko, isda, dahil dooy mali ang lahat." Tumigil siya at ayaw na niyang tingnan ang isda ngayon. Sahid na ang dugo at lulutang-lutang. Kakulay siya ng pilak na likod ng salamin at nakikita pa rin ang kanyang mga paha. "Hindi ako dapat nagpakalaot-laot, isda," sabi niya. "Hindi para sa iyo o para sa akin. Ikinalulungkot ko, isda." Ngayon, sabi niya sa sarili, "Tingnan mo ang pagkakatali ng lanseta at tingnan mo kung nalagot. Pagkatapos ay ayusin mo ang iyong kamay dahil marami pang darating. Nakapagdala sana ako ng bato para sa lanseta," sabi ng matanda matapos tingnan ang tali sa puluhan ng sagwat. "Dapat ako nagdala ng bato. Marami kang dapat dinala sa loob-loob niya, pero hindi mo dinala, tanda. Hindi nga yan ang oras para isipin kung ano ang wala ka. Isipin mo kung ano ang magagawa sa kung ano ang naririyan." "Sobra kang magpayo ng mabuti," sabi niyang malakas. "Sawa na ako ron." Kinipit niya ang timon at ibinabad ang 2 kamay sa tubig habang umuusad ang bangka. Alam ng Diyos kung gaano ang nakuha ng huling yon, sabi niya, pero hamak na mas magaan siya ngayon. Ayaw niyang isipin ang nagkagutay-gutay na tiyan ng isda. Alam niya sa bawat pakislot na bunggo ng pating ay napipilas ang karne at ngayon sinlapad ng highway sa dagat ang nililikhang bakas ng isda na pagsumundan ng lahat ng pating. May naraos ng isang taong buong taglamig sa istang iyon. Sa loob-loob niya, huwag mong isipin yan. Magpahinga ka lang at ihanda ang mga kamay mo para si pagtatanggol ang nalalabi sa kanya. Baliwala na ang amoy ng dugo sa mga kamay ko ngayon nangangamoy ang buong dagat. Bukod pa hindi sila gaanong nagdurugo. Wala anumang sugat na dapat ikabahala. Makatulong pa ang pagdurugo para huwag pulukitin ng kaliwa. Ano pa ang pwede kong isipin ngayon? Naisip niya. Wala akong dapat isipin at tintigan ang mga susunod pa. Sana nga'y panaginip lang iyon sa loob-loob niya. Pero sinong makapagsasabi? Baka naman mapaigi pa yun. At dito nagtatapos ang kwentong Ang Matanda at ang Dagat ni Ernest Hemingway na isinalin sa Filipino mula sa Ingles ni Jesus Manuel Santiago. Ngayon, tapos na natin pag-usapan ang nobelang pinamagatang Ang Matanda at ang Dagat. Ngunit, alam mo ba na litaw sa nobelang ito ang pananaw ng realismo? Matapat na pagsasalamin ng realidad ang ginagawa ng panitikan para higit itong mapaunlad ang lipunan. Nakatuon ito sa nilalaman ng teksto at ang matapat nitong paggagad sa lipunan. Ano nga ba ang realismo? Ang layunin ng panitikan ay ipakita ang mga karanasan at nasaksihan ng may akda sa kanyang lipunan. Sa makatuwid, ang panitikan ay hango sa totoong buhay
ngunit hindi tuwirang totoo sapagkat isinaalang-alang ng may akda ang kasiningan at pagka-epektibo ng kanyang sinulat. Sa madaling salita, ang realismo ay mga pangyayari na nangyari sa totoong buhay ng may akda. Ngunit hindi ito lubusang totoo dahil ay nilagyan ito ng kasiningan at pagka-epektibo ng may akda para ito ay kawiling-wiling basahin. Inilalarawan din sa linyang ito ang karanasan at lipunan na parang sa tunay na buhay. Ninanais na ilarawan ang ugali at gawin ng tao at ng kanyang kapaligiran na pareho ng kanilang pagkilos at ng kanilang anyo sa buhay. Naniniwala ang may akda sa teoryang ito na hindi dapat pigilin ang katotohanan, masigit na binibigyang pansin ang tauhan, hindi ang banghay. Dapat ay kahit tayo ay gagawa ng isang panitikan, ay hindi dapat natin nakakalimutan ang katotohanan. Yun lamang para sa realismo. Ngayon naman ay ating sagutin ang ikatlong gawain, ang paglinang ng talasalitaan. Una, inihanda niya ang salapang. Ang kahulugan ng salapang ay isang uri ng armas na may 3 matutulis na dulo. Ikalawa, at siya ang pinakamalaking dentuso na nakita ko. Ang kahulugan ng dentuso ay isang uri ng pating na may malalaking ngipin. Ikatlo, hindi nilikha ang tao para magapi. Ang kahulugan ng magapi ay matalo o madaig. Ikaapat, magkabilang gilid ng kanyang proa. Ang kahulugan ng proa ay ang unahing bahagi ng barko o sasakyang pandagat na karaniwang hugis at sulok at nagsisilbing gabay sa paglalayag at una sa pagsalpok sa alon. Ikalima, nagpapahinga sa popa. Ang kahulugan ng popa ay ang huling-hulihang bahagi ng isang barko o anumang sasakyang pandagat na matatagpuan sa dulo at kabaligtaran ng harapan. Upang mas palawakin natin ang ating kaalaman tungkol sa kwentong Ang Matandatang Dagat, ay tara at sagutin din natin ang ika-4 na tanong. Ang tanong dito ay, mula sa nobela, gumawa ng maikling balangkas singil dito. Sundan ang diagram sa ibaba at gawin ito sa sagutang papel. So, ang panimula ng kwento ay ang pagpapalaot ni Santiago sa dagat sa loob ng 84 na araw na walang huling isda. Suliranin o problema, ang kamalasang nararanasan ng matandang si Santiago at ang kawalan niya ng huling isda. Papataas na pangyayari, ang pangingisda ni Santiago nang hindi niya kasama ang kanyang batang aprendiz sa si Manolin. Kasukdulan, ang pagkikipaglaban ni Santiago sa Marlin hanggang sa ito ay masaksak at maitali sa gilid ng bangka. Ngunit dahil sa dugo naman ni Marlin, kung kaya naakit naman ang mga pating dito. Muli ay nakipaglaban ni Santiago. Sa dami man ng pating ng kanyang napatay, ngunit patuloy pa din na sinusundan sila ng iba pang mga pating. Sa huli, ang Marlin ay naubos din ng mga pating. Kakalasan. Si Santiago ay umuwing pagod na pagod. Dahil dito, siya agad na nakatulog ng mahimbing. Kinaumagahan ng kanyang bangka ay pinagkaguluhan ng mga kapwa niyang mangingisda at turista dahil sa laki ng kanyang nahuling Marlin. Ang wakas ng kwento ay ang pag-uusap ni Santiago at Manolin na sila ay magsasama na muli sa pangingisda. Nang makatulog muli si Santiago, siya ay nanaginip at napanaginipan niya ang kanyang kabataan. Alam mo ba, ang panunuri ay isang uri ng pagtatalakay na nagbibigay buhay at diwa sa isang likhang sining. Hindi lamang ito nagsusuri o nagbibigay kahulugan, kundi ito isang paraan ng pagsusuri sa kabuuan ng tao, ang kanyang anyo, ugali, kilos, paraan ng pagsasalita at maging ang kanyang pakikipag-ugnayan sa kanyang kapwa at sa lipunang kinabibilangan niya.
Ang panunuri ay ang paghimay-himay sa mga katauhan mga katauhan, ang kanyang ugali, kung ano ang kanyang kinikilos, ang kanyang paraan ng pagsasalita, at etc. Halimbawa sa panunuri ng maikling kwento, dapat suriin ang mga elementong taglay nito. Ang mga elementong taglay ng maikling kwento ay kailangan upang ating masusuri ng maayos ito. Ang mga taglay ng maikling kwento ay ang tauhan, tagpuan, banghay, tunggalian, simbolo, pahiwatig, magagandang kaisipan o pahayag at maging ang paraan kung paano ito nagsimula at nagwakas. Samantala, sa nobela, karaniwan na inaalam ang mga katangiang pampanitikan na papaloob sa akda. Sa nobela ay kailangan alamin muna natin ang mga katangian ng pampanitikan na mayroon sa akda. Tulad lamang ito sa elemento ng maikling kwento. Inaalam din ang aspektong panlipunan, pampolitikal, pangkabuhayan at pangkultural na nakapaloob sa nobela at paggamit ng angkop na teoryang gagamitin sa pagsusuri. Okay. Bago tayo magsimula, ano nga ba ang panunuri o suring basa? Ang suring basa ay isang anyo ng pagsusuri o review ng binasang teksto o akdang tulad ng nobela, maikling kwento, tula, sanaysay, o iba pang kagawa, uri o panitikan. Sa madaling salita, ang suring basa ay ang pagsusuri or pag-review ng mga pampanitikan tulad lamang na ginawa natin kanina sa pelikulang Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Ang pagsusuri o review ay ang pag-alam sa nilalaman o ang content ng akda, kahalagahan, kung ang importance ng akda, at ang estilo ng author ang may akda, ang paano sinulat ng author ang akda. Sa pagsasagawa nito, maaaring gumamit ng isang balangkas o format ng suring basa tulad ng sumusunod. Sa una ay dapat nandoon ang pamagat, ang may akda at ang genre ng akdang binasa. Sa pangalawa ay nandoon ang buod. Ang buod ay maikling paglalahad ng mahalagang pangyayari, tauhan at detalye sa akda. Layunin nitong ipahayag ang kabuuang kwento o diwa sa maikli at organisadong paraan. At huwag nating kakalimutan na huwag tayong mabigay ng spoilers kung tayo ay manunuri lamang sa isang pelikula o iba pang pampanitikang binabasa o pinapanood. Sunod ay ang paksa. Ang paksa ay ang pangunahing ideya o temang tinatalakay sa talata. Ito yung sentro ng kwento at siyang layunin bigyang liwanag ng manunulat. Ito yung binibigyang diin o binibigyang liwanag ng manunulat or ng author. Tas ang sunod ay ang bisa sa isip ng dadamin. Bisa sa isip ay tumutukoy ito sa kakayahan ng akda na makaapekto sa pag-iisip ng mambabasa. Kung paano yung author na itest yung mind natin sa mga ating binasa. Tulad na lamang if parang mga plot twist, ganyan. Sa mensahe naman, ito yung naisipahatid ng author sa atin pag ating binasa na ang kanilang akda, kung ano yung nais nila ipahatid sa atin. At ang mga teoryang ginamit. Ang buod ay maaaring isulat sa 5 hanggang 6 na mahahalagang pangungusap, lalo na kung maikling kwento. Ang buod ay mga mahahalagang pangungusap lamang ang iyong ibibigay doon. Kung ano yung mga kailangan
kung ano yung mga main parts ng akdang binasa o pelikulang pinanood. Matapos basahin ang teksto, balikan buod. Kung pelikula o kaya naman maikling kwento, magsimula sa pangunahing wakas, samantala ang paksa ay sumasagot sa tanong na tungkol saan ang binasa. Kaya ang paksa ay tungkol saan ang binasa mo. Tumutukoy naman sa kung paano nag-impluwensyahan ang pag-iisip, utak o paraan ng pag-iisip ng mababasa ang bisa sa isip. Ang bisa sa isip ay kung paano na-impluwensya ng author ang pag-iisip natin o paraan ng pag-iisip ng mababasa, which is tayo. Sunod naman ay bisa sa damdamin naman ay ang mensahe ay bisa sa damdamin naman ay kung ano ang nadama at paano natigatig ang emosyon ng mababasa. Kung paano na-twist ng author ang emosyon ng mga mambabasa tulad natin. Tumutukoy ang mensahe sa kung ano ba ang gustong sabihin ng teksto sa mambabasa o maaari ding gustong sabihin ng sumulat ng teksto. Nagpapahiwatig ang manunulat at hinihinuwa naman ng mababasa ang pahiwatig nito. Ang mensahe, ito yung naisip pahatid sa atin ng author. Yun. Tas mas madaling makuha ang mensahe ng manunulat kung ang mambabasa ay may malalim na pag-uunawa sa panitikan. Kung ikaw ay may mas alam sa panitikan, ay mas madali mong makuha mas madali mong maunawaan at masusuri ang akda. Tapos, mahalaga rin na masuri ang tiyak na teoryang pampanitikan na lumutang sa nasabing natauhan, humanismo. Naturalismo kung pinapahatid ng author sa pamamagitan ng mga pangyayari sa buhay ng tauhan na ang kapalaran ay bunga ng kultura at heredity at hindi sa pamamagitan ng kanyang sariling pagpili. So, alam nyo bang mas madaling makuha o malaman ang mensahe kung tayo ay may alam sa pampanitikan. Ang mga taong may alam o may lubos ng alam sa pampanitikan ay mas madaling makuha ang mensahe na naisipahatid sa atin. Kailangan din o importante din na malaman natin ang teoryang pampanitikan na tumutukoy sa iba't ibang pananaw sa pagsusuri ng isang akda. Kung ang halimbawa, mas binigyang diin ang tungkol sa pagiging marangal ng tauhan. Ito ay isang humanismo. Ang humanismo ang focus nito ay ang tao bilang sentro ng akda. Ang layunin naman ay pinapakita ang kakayahan, kahalagahan at kalayaan ng tao. Binibigyang diin ang humanismo sa mga bagay na nagpapakita ng dignidad, talino, talento at damdamin ng tao. So basically, ang humanismo ay nagpo-focus sila sa tao. Ang sanyatorialismo naman kung pinapahatid ng author sa pamamagitan ng mga pangyayari sa buhay ng tauhan na ang kapalaran ay bunga ng kultura at heredity at hindi sa pamamagitan ng kanyang sariling pagpili. Ang naturalismo ay ang katotohanan, agham at likas na batas ng kalikasan, yun ang focus niya. Sa ang layunin naman nito ay pinapakita ang ugnayan ng tao sa kalikasan at kung paano naapektuhan ang kilos at desisyon ng tao ng kanyang kapaligiran, hereditya o pagmamamana at panlabas na salik. So ang naturalismo ay parang hindi ito out of control na to ng tao. Ito ay natural lamang na nangyayari o ganyan. Ang
Ang eksistensyalismo naman ay kung ipanakita at mas lumutang na ang naganap sa buhay ng tauhan, mga pangyayari ay bunga ng kanyang sariling pagpili dahil naniniwala siya na ang isang dahilan ng existent ng tao sa mundo at hubugin ang sarili niyang kapalaran. Ang eksistensyalismo ay nakatuon sa kalayaan ng individual na magpasya para sa kanyang sarili sa kabila ng kawalan ng tiyak na kahulugan ng buhay. Binibigyang pansin nito ang mga karanasan ng tao, lalo na ang kanyang kalungkutan, pag-aalinlangan, at pagnanais na maghanap ng kahulugan sa isang magulong mundo. So, yun lang po para sa panunuri o suring basa. Ngayon ay may isang halimbawa tayo ng panunuring pampanitikan na pinamagatang sa mga kuko ng liwanag. Ngayon, tutungo tayo sa isang nobela na pinamagatang sa mga kuko ng liwanag na isinulat ni Edgardo M. Reyes. Ito ay lumabas sa serye sa mga pahina ng Liwayway Magazine. Ito ay isinasalaysay ang buhay pakikipagsapalaran ni na Julio at Ligaya na kapwa galing probinsya. Kinakatawan nila ang libong-libong kapuspalad na nakikipagsapalaran sa Manila. Dahil nga nakaranas si Julio at Ligaya ng paghihirap sa probinsya, nagdesisyon sila na magtungo sa Manila upang doon magtrabaho. Ngayon, isalaysay ko sa inyo ang buod. Si Julio ay napadpad sa Manila mula sa probinsya. Siya ay namasukan sa isang construction site. Hindi sapat ang kanyang kita, gayon din ang kanyang mga kasamahan, pagkat maliit lang ang sweldo roon. Si Julio ay nakatira sa kanyang kasamahan rin sa trabaho. Nung malapit nang matapos ang gusaling iyon, nagbawas na ng mga trabahador ang nagpagawa ng gusali. Isa sa mga tinanggal at nabawas ay si Julio bilang construction worker. Dahil doon ay umalis din si Julio doon sa tinitirahan niyang bahay. Naisip niya ang kanyang kaibigan si Paul. Dahil doon ay hinanap niya ito at doon din siya nakitira sa kaibigan niya. Dahil din kay Paul ay nakahanap ng regular na trabaho si Julio at kumikita siya ng maayos. Isang gabi habang naglalakad si Julio ay parang naaninag niya ang kanyang kababayang si Ligaya. Ngunit hindi niya sigurado kung si Ligaya ngayon sapagkat nakita niya lang ito sa isang parang paupahan. Noong hinahanap ni Julio ang nanakaw niyang wallet ay nakita niya si Ligaya, ang kanyang kababata at kaibigan sa probinsya. Niyaya niya itong kumain sa isang restaurant at naikwento ni Ligaya na naging biktima siya ng prostitusyon sa Manila. Ngayon ay may nakilala siyang isang instik na nangangalang Atek. Niyaya ni Julio si Ligaya na tumakas na sa Maynila at umuwi na ng probinsya. Napagplanuhan nilang magkita sila ni Ligaya at Julio mula alas 12 hanggang alas 3. Hindi sumulpot si Ligaya sa nagplanuhan nila ni Julio. Nabalitaan niya sa kanyang kaibigan si Paul na namatay pala si Ligaya sapagkat nahulog ito mula sa taas ng kanyang tinutuluyan. Bale, habang sila ay nasa Manila ay marami din silang nakaranas ng paghihirap sapagkat hindi madaling mabuhay sa isang syudad, lalo na kung ang isang tao ay galing sa probinsya. Unang tanong. Isa-isahin ang mga elementong taglay ng binasang suring basa. Isulat ito sa talahayan. Gawin ito sa sagutang papel. Una, mga elementong ginamit. Ang una ay ang tagpuan. Ang patunay nito ay ang tagpuan ay halos sa dagat. Ito ay nagsisilbing pamumuhay o gawain ni Santiago
para mabuhay. Ang dagat ay ang kanyang tahanan at naging katuwang sa bawat hakbang na tinawak niyang mag-isa. Dagdag ko lang sa tagpuan, ang kwento ay nangyari o naganap sa baybaying dagat or sa gitna ng dagat, na kung saan dun paglaban si Santiago sa mga pating o malalaking isda. Ang pangalawang elementong ginamit naman ay ang tauhan. Ang patunay nito ay si Santiago ay ang pangunahing tauhan na nagsusumikap para may makain. Ang isang tauhan naman na si Manolin na nagsusumikap nang dahil kay Santiago. Sa kwentong ito, si Santiago ay isang matandang mangingisda na siyang pangunahing tauhan sa kwento. Siya ay matyaga, malakas, matalino at may karasan sa pangingisda. Siya ay may naharap na isang matinding pagsubok at ito ay ang pakikipaglaban sa malalaking isda sa gitna ng dagat kung saan siya ay nangingisda. Pangalawang tanong, naging patas ba ang ginawang pagsusuri? Patunayan, ang sagot ay oo. Sa pamamagitan ng pagbigay ng mga elementong ginamit at patunay ng kwentong ang matanda at ang dagat. Patas ito sapagkat ipinakita dito na nakapokus sa karakterisasyon at tema ng kwento. Ang pangatlong katanungan, bakit mahalaga ang pagsusuri sa anumang uri ng panitikan? Sapagkat ito ay nagpapaunawa at nabibigyang pansin tulad ng pagpapakita nito ang hamon na nahaharapin ng tao bago ang tagumpay nito. Ang apat na katanungan, pansinin ang mga salitang may salungguhit sa suring basa sa mga kuko ng liwanag. Paano ito nakatulong sa pagsasagawa ng panunuri? Nakakatulong ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng linaw sa simbolismo, tema at mensahe sa akda. Ngayon, tayo ay tutungo na sa pagsasanib ng gramatika at retorika. Alam mo ba na kaugnay ng pagiging interaktibo ng tao ang pagbibigay ng sariling opinyon o reaksyon hinggil sa kanyang naranasan, nakita o napanood, narinig at nabasa? Sa pagbibigay ng tiyak na reaksyon sa mga ito, karaniwang mahantong sa pagsang-ayon o pagtutol. Gayunpaman, ang konsepto ng pagtutol o counter-assertion at pagsang-ayon o konsesyon ay maaari ring mapagsama sa isang pangungusap. Maaari ring maipahayag ang argumento sa di ganap na pagsang-ayon o pagtutol sa tulong ng mga pangunay. Ang pagbibigay ng sariling opinyon ay may mahalagang kaugnayan sa teoryang pampanitikan, partikular sa reader-response theory, na nagbibigay diin sa aktibong interaksyon ng mambabasa at ng teksto. Sa teoryang ito, ang mambabasa ay hindi lamang pasibong tagatanggap ng mensahe, kundi isang aktibong kalahok na bumubuo ng kahulugan batay sa sariling karanasan, pananaw, at emosyon. Ang mga interpretasyon ng isang tao ay nagiging salamin ng kanyang interaksyon sa akda, na nagpapakita ng iba't ibang perspektibo at karanasang pantao. Sa ganitong paraan, ang pagbibigay ng opinyon ay nagiging makabuluhang bahagi ng diskurso, hindi lamang para maunawaan ang panitikan, kundi upang mailahad din ang epekto nito sa tao at sa lipunan. Ito ang mga halimbawa. Number 1. Totoo, tinatanggap ko, tama ka, talaga, tunay nga, pero, subalit, ngunit, datapwat. Halimbawa, talagang mahusay ang pagkakaganap ng bawat artista sa pelikula. Ito ay isang halimbawa ng opinyon dahil ay ginamit natin ang salitang talagang. Sa pangalawa naman, tama ka, totoo ang sinasabi mo, pero, ngunit, subalit. Totoo naman nakakaunti ang kanyang eksena, ngunit nagpakita pa rin ng kahusayan sa pagganap bilang dalagang katutubo si Angel Aquino. Ang totoo ay pagsang-ayon o konsensyon.
Ang ngunit naman ay alimbawa ng counter assertion o pagtutol. Pangatlo, sadyang totoong talagang pero ngunit. Sadyang malakas ang nais na bihin ng pelikula tungkol sa pakikipagkapwa. Ang salitang sadyang ay isang halimbawa ng salita na nagpapakita ng sariling opinyon. Di porket na para sa kanya ay malakas ang naisabihin ng pelikula tungkol sa pakikipagkapwa ay lahat na ng mambabasa o manonood ay yun din ang nakikita sa pelikula o sa nobelang iyon. Yun lamang po para sa pagsasanid ng gramatika at retorika. At dito nagtatapos ang Aralin 2.3. Ang Aralin 2.3 ay isang kung tatawagin natin ay isang roller coaster ride. Nagsimula tayo sa pagsusuri sa isang nobela o pelikula hanggang napunta sa Matanda at ang Dagat, realismo at sa iba't ibang teoryang pampanitikan. Madami tayong natutunan na bagong aral sa Aralin 2.3 at madami rin tayong nabalik-aral sa aralin na ito. At sana ay di natin kalimutan ang mga natutunan natin sa aralin na ito. Yun lamang po at maraming salamat. Ulit, kami ang pangatlong pangkat, Aralin 2.3, nagtatapos.